Kumusta ka na kapatid? Inuulan ka rin ba ng mga pagsubok? Yung bang hindi pa natatapos yung isa, meron na namang isa, yung sunod-sunod na pagsubok na. Yung hindi mo na alam kung paano ka pa mag-uumpisa. Yung maiiyak ka na lang sa isang tabi. Yung hindi ka na makatulog. Sa kakaisip kung paano sosolusyonan yung mga pagsubok mo. Oo, buhos, bagyo, walang tigil. Kakatapos mo lang lumaban sa isa, heto na naman yung kasunod. Parang ginawa ka ng punching bag ng mundo. Lord, bakit ako pa? Bakit sunod-sunod? Bakit hindi na lang ako patayin kung ganito rin lang? Naiintindihan kita kasi naranasan ko rin yan. Pero bakit nga ba inuulan ka ng pagsubok? Una, kasi malakas ka. At alam yun ni Lord, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Una Korinto chapter 10 verse 13. Hindi ibibigay sa'yo ni Lord yung bagyo kung alam niyang lulubog ka. Ibig sabihin, kaya mo to. Mas malakas ka pa sa inaakala mo. Yung mahina, hindi sinusubok, hinahayaan lang. Ikaw, sinusubok ka kasi may plano si Lord sa'yo na malaki. Pangalawa, kasi hinahanda ka sa ulan ng pagpapala. Hindi ka pwedeng bigyan ng mansyon kung sa kubo pa lang giba ka na. Hindi ka pwedeng bigyan ng milyon kung sa 1,000 pa lang waldas ka na. Yung pagsubok ngayon, training ground mo para sa blessings bukas. No pain, no gain. No test, no testimony. No storm, no rainbow. Pangatlo, kasi may tinatanggal si Lord sa buhay mo. Yung mga pekeng kaibigan, yung maling mindset, yung pride mo, yung takot mo. Minsan, yung bagyo hindi para sirain ka, para linisin ka. Para pagkatapos ng ulan, bago ka na, mas matibay ka na, mas totoo ka na. Pang-apat, kasi kwento mo to at maganda ang ending. Lahat ng bayani sa Bible, inulan ng pagsubok. Job, nawala lahat. Joseph, bininta ng kapatid. David, hinabol para patayin. Jesus, pinako sa krus. Pero anong ending nila? Panahon lang at nanalo sila. Ikaw, bayani ka rin sa kwento mo. Hindi pa tapos to. Anong gagawin mo habang umuulan ng pagsubok? Una, huwag kang magtago, magpayong ka. Payong mo, ikwas panalangin, faith mo, pamilya mo, mga taong totoo sa'yo. Pag mahina ka, dun ako lalakas para sa'yo. 2 Corinto chapter 12 verse 9. Hindi mo kailangang saluhin lahat ng mag-isa, kaya kay Lord mo lahat ibagsak. Pangalawa, sayawan mo yung ulan. Oo, ang weird. Pero imbes na magmukmok ka, tanungin mo, Lord, ano ang matututunan ko dito? Yung problema ko, gawin mong professor, yung sakit, gawin mong gasolina. Ang mga taong tumatawa habang umuulan, sila yung hindi mababali ng bagyo. Pangatlo, bilangin mo yung patak, pero bilangin mo rin yung blessings. Oo, ang dami mong problema, pero buhay ka pa, humihingap ka pa, lumalaban ka pa. May pagkain ka pa, may bubong ka pa, may isang taong nagmamahal pa sa'yo. Sa gitna ng bagyo, may grasya pa, hanapin mo. Pang-apat, tandaan mo, umuulan pero hindi babaha habang buhay. Lahat ng bagyo may katapusan, lahat ng gabi may umaga. Ang pag-iyak ay magtatagal lamang sa magdamag, ngunit sa kinaumagahan ay may kagalakan. Awit chapter 30 verse 5. Tatagal to pero lilipas din ito, promise yan. Kapatid, gusto ko malaman mo, yung ulan ng pagsubok mo ngayon, yan din ang didilig sa pangarap mo bukas. Yung luhang pumapatak ngayon, yan din yung magiging kwento mo pag nagtagumpay ka na. Kaya wag kang susuko ha, basang-basa ka na. Ginaw ka na, pero konti na lang, sisikat na araw mo. Tanong, ano yung pinakamabigat na ulan mo ngayon? Pera, pamilya, kalusugan, pag-ibig, kahit hindi mo sabihin, detalye, dasal kita. Hindi ka nag-iisa sa bagyo. Kasama mo ako, kasama mo si Lord. Kapit lang, isang patak lang, tapos isa pa. Hanggang umaraw na, laban, basta magtiwala ka lang palagi at lagi kang magte-thank you Lord. Thank you Lord palagi.